Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Eto, panoorin natin ang sagutan ni Senador Risa Hontiveros pala, at ni Vice President Sara Duterte. Naku, mukhang nabuking dito si Risa Hontiveros sa ginagawa niya noon kasi takot pala itong matalo muli sa pagtakbo niya bilang senador. Eto, panoorin po natin. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of Senator attitude. Tolentino, do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Anong tawag doon? Madam Vice President, ang alam ko, yung ginagawa niya, kung totoo man yan, ay manggagamit. Pagkatapos kayong gamitin, kayo yung babanatan. Mukhang mayroon pa akong kilalang manggagamit sa mga Duterte. Totoo pala yung balibalita noon no? Akalain mo lumapit pala ito dyan sa Davao, nakiusap dyan sa ating mga sa mga Duterte. Itong si Risa Hontiveros para manalo sa pagkasenador. Aba, nung nanalo, ayan na ngayon. Siya na ngayon yung bumabanat. O magtitiwala ba kayo dito? Kay Risa Hontiveros. Kasi itong iba ngayon, yung mga anti-Duterte na loyalist daw, galit na galit sa mga dilawan noon, ngayon, mukhang pumapanig kay Hunti.
Veros. Baka magulat kayo bandang huli na kayo naman yung biktima sa gamit. Talaga. Yun na nga ngayon ang wala kayang nagsusulsul o baka merong mga na kailangang banatan itong mga Duterte dahil ito yung malakas at delikado na hindi bumaba yung trust rating ni BP Sara at bumalik yung mga Duterte or yung Duterte sa pagkapangulo. Kakabahan talaga sila dyan. Pag mangyari yan, pero taong bayan ang magdidesisyon dyan. Pero ngayon, kung ngayon man yung maging eleksyon, sure win si BP Sara, ang taas po ng rating niya hanggang ngayon. Kaya habang maaga pa, binabanatan na. Itong bumabanat naman, nakagalang-galang na senador Risa Hontiveros. May ginawa ka pala dating pabor. Tapos, kasi takot ka palang matalo daw sa pagka-senador. Lahat gagawin. Kagaya ng iba dyan. Lahat gagawin. Alam nila na malakas yung mga Duterte. Gagamitin para lang manalo. Pagka panalo na, Duterte naman yung babakbakan nila. Kasi, siyempre, maagawan sila ng posisyon dyan. Pag ang Duterte naman tumakbo dyan sa taas. Diba? Supalpal ka ngayon. Risa. Dito na, thank you. Bye-bye.